Mula sa San Beda, sa University of the Philippines naman, magpapasiklab ang 6'2" guard na si James Payosing. Pero ano nga ba ang pinagkakaabalahan niya habang tinatapos niya ang residency period? Yan ang ulat ni teammate Rafael Banderal. Kabilang si James Payosing sa mga bagong muka na inaasahang magiging malaking bahagi sa pangangalaga ng dinastiyang nakatayo sa Diliman. Mula sa San Beda University, papasok si Payosing sa UP Fighting Maroons simula season 89 ng UAAP. Isang buong taon pa ang kanyang hihintayin bago makasabak sa court dahil sa residency. Pero ngayon pa lang ay sinisimulan niya ng mag-ensayo sa UP upang makabuo ng chemistry kasama ang bago niyang teammates. From San Beda, excited din ako for next year. But this year, I'm focused on improvements and to adapt the system kung ano yung tinatakbo ng sa UP for next year. And bibuild namin yung chemistry with residency players. Samantala, tila isang trade ang naganap sa pagitan ng UP at San Beda dahil lumipat naman mula Diliman papuntang Mendiola si Aldous Torculas. Tulad ni Payosing, championship experience din ang dadalhin ni Torculas pagdating niya sa koponan ng Red Lions. Bilang isang dating bedista, may payo ang tubong Surigao del Sur kay Torculas. Embrace na lang yung pagiging bidesta kasi knowing Beda, it's a champion team, yung culture din, champion culture din. So, we'll try his best luck. Sa season 88, susubukang depensahan ng Fighting Maroons ang kanilang titulo sa men's basketball. Pero dahil sa mga future stars tulad ni Payosing, makikita ang commitment ng UP hindi lang sa kasalukuyan, kundi pati sa hinaharap. Rafael Banderal para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.